mahiwagang matipapakalo. Isa na namang napakagandang alamat ngayon, Papa Jepoy. May aral, magandang kwento. Noong unang panahon, ang ating mga ancestors ay naglalakbay. May mga debate pa rin noon tungkol sa bilugang mundo o hindi. Diba? Si Christopher Columbus, ang history, na-discover ang Amerika dahil siya ay naglayag at gustong patunayan na bilog ang mundo. Kaka-travel niya, bumalik siya kung saan siya nagsimula. Yun ang gusto niyang patunay eh. Bilog ang mundo, magta-travel ako. Tignan nyo, aalis ako dito, babalik ako sa kabila. Ganon. Dire-diretso lang ako, hindi ako liliko. Kasi kanina pinag-usapan kwento mo kung paano ka lumagpas. Dami ng message. Ngayon pag-usapan natin, paano yung thousands o hundreds of years ago, yung mga tao, paano lumalagpas? Nung wala pang naiimbentong device na mag-guide. Tulad ng pag-guide ngayon, may Waze na. May Waze na, diba? ano? Google Maps. Sasabihin sa'yo kung saan ka liliko. Sasabihin sa'yo kung nasan ka Sobrang ganda na ng teknolohiya ngayon, Papa. Alam mo na kung anong oras ka darating. Alam mo na kung kailan ka darating. Alam mo na kung may delay. Ganyan ngayon. Hundreds of years ago, mahirap mag-travel. Sobrang hirap, Papa Jepoy. Wala pang mapa. Oo. Anong gamit nila noon? Yan ang pag-usapan natin ngayon. Makinig at na matuto. Hatid sa inyo ng Potpot and Friends. Ito ang alamat. Ang alamat ng pinakamagandang invention. Noong unang panahon, Papa Jepoy, sa isang malayong kaharian sa Silangan, merong isang dakilang mandaragat na nagangalang Liu Shen. Siya ang pinakamagaling na manlalakbay ng kanilang bayan, ngunit may isang bagay siyang hindi matutunan. Sino siya? Sino? Si Liu Shen. Liu Shen. Oo. Okay. Huwag nang patagalin, i-drawing na. Ang sabi ni Wilson. Teka lang. Oo. Ano nangyari? Ang pag-alam ng tamang direksyon sa gitna ng dagat. Ito yung medyo hirap siya dito, Papa Jepoy. Pag nasa dagat siya, hindi niya alam kung paano yung tamang direksyon. Sa dagat. Sa panahong iyon, ang mga mandaragat ay umaasa lamang sa mga bituin upang maglayag. Yun. Tama. Sa constellation. Ngunit kapag madilim ang ulap o malakas ang bagyo, hindi nila alam kung saan sila patutungo. Diba? Oo. Paano kung maulap? Yun nga. Kung matakpan ng ulap yung mga bituin ng gabay natin. Saan na tayo ngayon? Diretso ba tayo? Paano kung nag-iba ihip ng hangin? Kaya, Papa Jepoy, noong unang panahon, maraming mga barko ang nawawala. Yun. At maraming buhay din ang nalalagay sa panganib dahil dito. Ngayon, nagdasal itong si Liu Shen sa mga Diyos ng kalangitan upang bigyan siya ng paraan upang hindi maligaw kailanman. Ngayon, Papa Jepoy, nung siya ay humiling, anong sabi? merong dumating. Hilik yan Oo, may dumating. Hindi naman hiling yan hilik. Hilik pala yun. So isang gabi habang siya ay nakahiga. Sinong dumating? So ayun, isang gabi habang siya ay nakahiga sa tabi ng isang mahiwagang bundok, isang matandang ermitanyo ang lumapit sa kanya. Ang ermitanyo ay may hawak na maliit na mangkok na puno ng tubig. At sa gitna ng tubig may lumulutang na piraso ng bato na palaging nakaturo sa isang direksyon. Ito ang isang bato or ito ang bato ng langit, sabi na matanda. Ito ay hinulma mula sa puso ng bundok at may kapangyarihang sundin ang yakap ng langit. Gamitin ito at hindi ka na maliligaw.
At dali-daling bumalik si Liu Shen sa kanyang bayan at isinama ang mahiwagang bato sa kanyang barko. Nilagay niya ito sa isang kahoy na plato na may tubig at napansin niyang kahit saan siya maglayag, ang bato ay laging nakaturo sa isang direksyon. Pinangalanan niya itong si Nanzen o ang tunay na gabay. Nanzen. Nanzen. At sa pamamagitan ng mahiwagang bato na abot ni Liu Shen ang malalayong pulo na hindi pa nararating ng sinuman. Ipinasa niya ang sikreto sa kanyang mga anak. At ito ay kumalat sa iba pang mga mandaragat, Papa Jepoy. At sa paglipas ng panahon, natutunan ng mga pantas kung paano gawing mas maliit at mas epektibo ang mahiwagang bato. Malaki ba yung bato? Na? Malaki. Malaki yung bato? Silaki ng Toyota Wigo. Malaki ng bato. Nung kinarga nila, sabi nila pwede na ito makapagturo. Sabi, wala tayong mararating. Puno na yung bangka, yung palang bato ang ano. Nung ikinarga na nila Papa Jepoy, hindi sila nakarating sa kanilang paroroonan. Lumubog yung barko. Gaano kalaki yung bato? Silaki ng Toyota Wigo. Ngayon, pinaliit na yung bato. Pinaliit na yung bato, Papa Jepoy. At ang mahiwagang bato na kalaunan ay naging una at pinakasinaunang kompas sa buong mundo. At mula noon, ang kompas ay naging gabay ng mga mandaragat, manlalakbay at mga mandirigma. Isang biyaya mula sa kalikasan at dunong ng ating mga ninuno. Ang kompas ay unang natuklasan, Papa Jepoy, sa China noong panahon ng Dynastiyang Han. 2006 BCE hanggang 2020 CE. Ang tagal na pala. Ang mga unang bersyon nito ay tinatawag na South Pointing Spoon at gawa sa lodestone, isang natural na magnet na ginagamit muna ito sa feng shui bago natuklasang maaari itong gamitin sa paglalayag. At sa paglipas ng panahon, kumalat ito sa Arabia, Europe, at sa buong mundo at maging sa Asia na rin, Papa Jepoy. Alam nyo kasi, yung ating mundo ay may magnetic field. Kita nyo, ayan o. Tingnan nyo sa Facebook, ayan o. Di ba, ba't nahuhulog? Bakit may gravity? Kasi may magnet na humihila sa atin. Kaya may North Pole at South Pole. Kaya yung magnet may negative, saka may positive. Ayan o, yan yung gravity. Diba? May magnet na humihila sa atin. Diba? Kaya kahit umiikot yung Earth, diba umiikot yung Earth, hindi tayo tumatalsik. Diba? Kasi may magnet. Yung idea ng compass ay magnet. Yung magnet patungo sa north. So yun lang yun. Diba? North, south. So pag natukoy mo na kung saan yung north, alam mo na yung south. Alam mo na yung east, alam mo na yung west. Kasi natukoy mo na yung north. So, yun lang yung concept ng magnet. Hinahanap yung north. May magnet yan. So, pag nalaman mo yung north, alam mo na yung south. Sa baba lang yun. Ayun. Ganun. Galing, no? Hindi nyo alam yun. Dahil invento lang ni Papa Jepoy. Ayun na nga, Papa Jepoy. Sa paglaganap nitong compass, Papa Jepoy, sa paglipas ng panahon, ito ay nakapunta sa Arabia, nakapunta sa Europa. Natuklasan ng mga Arabo at itong mga taga-Europe ang compass at ginagamit nila ito sa paglalayag noong 11th century. Natutunan nilang kuskusin ang bakal sa lodestone upang gawing magnetiko ang isang manipis na karayom. Dito na lumitaw ang magnetic compass. Mas maliit at mas madali nang gamitin kaysa sa lumulutang na bato. Malaki ba yung compass nila noon? Yung bilog? Malaki. I-drawing mo.
At dahil sa compass, nagsimula na ang age of exploration sa Europa noong 15th century at natuklasan nila ang bagong mundo. Nakapaglayag ng mas malayo at nadiskubre ang maraming lupain, islands. Yun na yung one of the reasons why marami palang nakatira sa mundo. At noong 20th century, nang umusbong ang teknolohiya na pagtanto ng mga scientifico na maaari nang gumamit ng radio waves at satellites upang malaman ang eksaktong lokasyon ng isang tao sa mundo. At dito ipinanganak ang GPS o Global Positioning System. GPS. Mas Noong, eksakto na yan. Tama. Noong 1973, unang ginamit ng mga sundalo ng Amerika upang gabayan ang kanilang mga eroplano, barko at hukbo. Para hindi magbungguan. Kasi ang dami nang bumabiyahe. Imagine mo kung lahat kayo papunta sa south, nakakompas kayo lahat. Magbubungguan kayo pagdating doon sa dulo. Ngayon, para maiwasan yung aksidente, hindi magbubungguan, kailangan ng satellite, yung GPS, yung Global Positioning System. Para, ito mauuna, di ba may air traffic? Di ba yan yun? Ito na yung mga ginamit ito sa mga kotse, barko at kahit sa cellphone. Makabagong panahon, paano naging Waze ang compass, Papa Jepoy? Paano? Sa pagdating ng smartphones at internet, nagkaroon ng kakayahan ng mga tao na gumamit ng real-time navigation. 2006, isang kumpanya sa Israel ang lumikha ng Waze. Isang application na gumagamit ng GPS satellite data at impormasyon mula sa ibang motorista. Sabi ni Carlo, iba na naman ang director ngayon. Maganda daw ang writer ngayon. Upang magbigay ng pinakamaiksing ruta at iwasan ng traffic. At mula sa isang simpleng bato hanggang sa isang all-powered navigation system, ang compass ay dumaan sa isang mahabang paglalakbay mula sa dagat ng isang sinaunang China hanggang sa mga kalsada ng makabagong mundo. Ba't parang yung boses mo naging detective Kogoro mo? Isa na namang motorista ang sinundan ng traffic enforcer. Lumiko ito, pero hindi huminto, Papa Jepoy. I-drawing mo! I-drawing mo na yung compass na yan. Yung kauna-unahang compass ha. Yung sinabi mong malaki. Tingnan nga ng kauna-unahang compass. Hayop ka, 3 letra nga. Nakalagay 3M's ah. 4 lang ang hiwa ah. Bakit sa'yo 8 ang hiwa niyan? Oo, 3 Ha? Merong hot sauce, merong ketchup. 3M's pizza. Compass ba yan? Ginawa mong pizza. Hayop ka. 3M's pizza. 3M's yan eh. 3M's pizza, merong hot sauce. Kaya pala 3 letra, 3M. Gonggong. Bibimbangin kita eh. May ketchup na oh. Ang compass, 4 lang ang hiwa. Yung sa'yo, 8. Hayop ka, ginawa mong Hawaiian. May hot sauce pa. May hot sauce. Sarap. Gonggong. Barangay LS 97.1 Forever Number 1